Librong Itim, an anthology of short Philippine horror stories ni Jem Vecino. Narrated by Clifford Gonzalez. Silip. Ay, ano ba kasi talaga ang nangyari ha, Ryan? Ganto po kasi yun, Tita Tinay. Sagot ni Ryan. Naiisa lang ang tsinyela sa paa. Naglalaro po kami ng taguan ni Noel at Tonton dito sa bakanteng lote. Nagkukulitan lang naman po kami nang biglang bumagsak si Tonton eh. Singit ng kasamaan niyang si Noel na tumutulo na ang uhog sa kakaiyak. Napatingin sila sa batang nakahandusay sa madamong lupa. Tulala ang bata. Nakatitig sa kawalan. Nakangawi ang mga labi at hindi gumagalaw. Ay, lintek. Ilang beses ko ba kasing sasabihin sa inyo na huwag kayong pumunta rin eh? Ha? Pagalit na sermon ng matandang si Mang Jose na nakakunot ang noo. Ay, alam nyo namang walang makapagpatayo sa lukoteng ere dahil maraming nakatirang lamang lupa rin eh. Oh. Dagdag pa niya sa tonong pabulong. Oh, sinabihan ko na rin kayo na huwag kayong lalapit man lang sa lugar na ere. Lalong-lalo na malaking punso o sa paanan ng punong mangga, di ba? Lalo na kung magtatakip silim. Ay, sus, mga batang ito. Ay. Muntong hininga ang matanda. Sabay iling at punas sa kanyang mukhang puno ng pag-alala. Oh, malamang sa hindi. Inamatanda yung batang iyan. Ay, nako, Tang. Sabi ni Aling Nena na apo ni Mang Jose. Tigilan nyo na nga po yung mga kalokohan nyong yan. Wala namang mga lamang lupa sa mundo eh. Guni-guni lang yan. Ang mga pamahiin ng mga matatanda, ipinapananakot sa mga batang matitigas ang ulo. Tulad ng tatlong yan. Ay, kaya mo bang ipaliwanag kung bakit lahat ng nagtangkang maglinis sa bakanteng lupang ere ay biglang tinamaan ng lagnat? Oh, Hamon ni Mang Jose sa kanyang apo. Tumingin siyang muli sa mga batang nanlalaki ang mga mata habang nakikinig sa kanyang mga salita. Alam niyo ba na panahon pa lang ng mga Kastila ay nandyan na ang mga punong manggang iyan? Dagdag pa niya ng pabulong. Talaga po, Tata Jose? Tanong ng dalawang bata. Abay, oo. Totoo lahat iyon. At alam nyo, nung panahon naman ng mga Hapon, ay di ibinibitay ang mga isinusuplong ng mga makapili. Marami ring mga nagsasabi na may tekbalang na nakatira dun sa punong balete sa gilid. Na siya namang madalas na nakikipag-away sa higanteng kapre doon sa na nakatira sa may punong kawayan doon. Ayun doon sa dulo ng lote. Dagdag pa niya. Kita nyo nga si Ka Pablo. Namatay na lang din bigla ng mabali ang leeg. Samantalang natalisod lang siya habang binabalak na tabasin yung puno na mangga na may punso. Tang, alam niyo naman pong kilalang sunog baga si Mang Pablo di ba? Malamang lasing lang siya nung maisipan niyang tabasan yung puno na mangga. Sagot ni Aling Nena. Baka naman yan si Tonton tumama yung ulo niya kung saan nung madapa. Di ba? Napakakulit kasi nung batang yan Kaya huwag niyo na muna siyang gagalawin hanggat hindi dumadating yung ambulansya. Hindi po siya nadapa, Ate Nena. Sabat ng batang uhugin. Nagkukulitan lang po kami nang bigla siyang bumagsak Tama po yung sabi ni Noel, Ate Nena. Paliwanag ni Ryan habang nagkikiskis ang mga paa. Bigla na lang po siyang nahulog pagkatuwad niya. Tapos pagtingin po namin, tulala na po siya tapos hindi na po namin siya magising. Bakit niya ba kasi ginawa iyon? Tanong muli ni Aling Tinay. Bakit tumawad si Tonton? Ano rin ba yung ginagawa ninyo bago siya bumagsak? Napakamot ng ulo ang matandang tsismosa. Nagkatinginan ang dalawang bata, sabay buntong hininga.
Naglalaro lang po kami ng tagu-taguan eh. Tapos, lagi pong taya si Tonton. Ang laki kasi niya eh, kaya ang dali niyang hanapin. Nagpunas ng uhog ang bata sa kanyang manggas. Mamaya po napikon si Tonton, tapos nagsisisigaw na po siya. Sabi niya pinagtutulungan daw po namin siya. Patuloy ni Ryan. Sabi ko po, huwag na siyang maingay kasi baka mabulahaw yung nakatira dyan sa punso. Tapos sabi niya po, anong punso yung sinasabi ninyo? Dugtong pa ni Noel. Kaya po ikinuwento po namin sa kanya yung tungkol sa nuno sa punso na nakatira sa ilalim ng puno ng mangga. Patuloy ni Ryan. Pati na rin yung kwento ni Mang Jose na pwede ka raw makakita ng mga lamang lupa pag sumilip ka sa gitna ng mga binti mo. Ay nako. Oh, tingnan mo tang. Yan na nga ba yung sinasabi ko po sa inyo eh. Singit ni Aling Nena na nakapamewang. Oh, kung ano-ano po kasing kalokohan yung mga kinukwento niyo sa mga bata. Eh kung ano-ano rin po tuloy yung naiisip nilang gawin. Aba, hoy, Nena, Sagot ng matanda. hindi kalokohan ang istorya ko ha. Baka nalilimutan mong ikaw na rin mismo ang tuwang-tuwa sa mga kwento ko noon sa'yo nung ikaw ay bata pa. Oh, Napaismid ang matanda. paborito mo pa nga yun noon eh. Yung mga kwento kong tungkol sa mga aswang at saka manananggal eh. Oh, di ba? Noon pa po yun, tatang. Matanda na po ako ngayon. At alam ko na puro kalokohan lang yung mga kinukwento mong yan. Sagot ng kanyang apo. Bago pa makasagot muli ang matanda, ay agad sumingit si Aling Tinay. Hoy, kayong dalawa kayo ha? Magtigil na kayo sa kakaaway. Wika niyang pagalit. O paano ko malalaman kung anong nangyari? Kung ang hilig ninyong sumingit. Ay, nako. Hinarap niyang muli ang dalawang bata nang magkasiklop ang mga braso. Natahimik ang maglolo. Oh, ano naman ang nangyari matapos nun? Ayaw pong maniwala ni Tonton na pwede kang makakita ng laman lupa pag ginawa mo yun eh. Patuloy ni Noel. Pinagtatawanan niya lang po kami sabay kuha sa tsinelas ni Ryan eh. Tapos ibinato niya yung tsinelas sa punso sa may ilalim po ng punong mangga. Pagkatapos niya pong ibato yung tsinelas, tumawa pa siya ng malakas eh. Tapos po sabi niya, chichinelasin niya raw po yung mga nuno sa punso pag nakakita siya. Umamba si Ryan na hawak ang kanyang natitirang tsinelas. Ang takot ko talaga po nung ginagawa niya yun eh. Dagdag pa niya. Kaya nga sabi po namin sa kanya sige nga, kung talagang matapang ka, sumilip ka sa gitna ng mga binti mo tapos tignan mo yung punso. Patuloy pa ni Noel sabay singhot. Tapos ayaw niya naman pong sumilip eh. Pinagpipilitan po niya na kalokohan lang daw po yun. Dagdag pa ni Ryan. Kaya tinawag po namin siya na duwag. Tapos lalo pong napikon si Tonton. Tinulak niya po si Ryan tapos pinilit niyang inagaw yung isa pa niyang tsinelas eh. Kami raw po yung chichinyelasin niya. Sabi ni Ryan, sabay angat ng tsinelas niya na parang may hahampasin. Buti nga po hindi niya nakuha tong tsinelas ko eh. Kaya sabi po namin sa kanya, puro ka naman yabang eh. Kung talagang matapang ka, ba't di ka tumuhad at tumingin dun sa punso? Oh, tapos? Anong nang nangyari? Tanong muli ni Aling Nena nang biglang matigilan sa pagkukwento ang dalawang bata. Di tumayo po si Tonton tapos tumuwad na siya ng ganito. Sabay tuwad ni Noel at inilagay ang kanyang ulo sa gitna ng kanyang mga binti. Tapos po nun, Ate Nena, Patuloy ni Ryan. dahan-dahang inangat po ni Tonton ang ulo niya tapos po tinignan niya kami. Nanlilisik po yung mga mata niya. Tapos namumula. Tapos nakangiwi na po yung bibig niya eh. Tapos biglang tumirik na yung mga mata niya. Tapos ayan na po. Sabay turo sa kalarong nakahiga sa lapag. Bigla na lang po siyang nahulog eh. Takbo nga po kami kaagad ni Noel para tumawag ng tulong eh. Pero di po namin sadya na iwan siya dito. Talagang takot lang po talaga kami. Di ba, Noel? Napatingin si Ryan kay Noel nang hindi ito sumagot. Hoy, Noel! Tawag niya sa kaibigan. Nakatuwad pa rin
si Noel. Nasa gitna pa rin ng kanyang mga binti ang ulong nakatalikod sa kanila. Nakaharap pa rin ito sa malaking punso sa ilalim ng punong mangga, sa gitna ng bakanteng lote. Hoy! Noel! Noel! Tawag ni Mang Jose na nanlalaki ang mga mata. Anong tinitignan mo? Tanong niya sa bata. Nanginig ang katawan ng bata na tila ba kinilabutan. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang ulo. Dahan-dahang tumayo ng diretsyo. Napahakbang paatras ang kanyang mga kasamahan nang makita ang mga mata niyang namumula at nanlilisik. Ngumuwi ang kanyang mga labi at tila pilit na ngumiti. Bakit hindi niyo subukan? Sabi ng matining na boses mula sa kanyang bibig. Subukan niyo rin kaming silipin.